At kaugnay niya, nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP na walang ibang intensyon ang pagdedeklara ng militar ng Red Alert status kundi ang siguraduhin ang seguridad ng bansa at matiyak na mapayapa ang ikakasang kilos protesta sa 21 na Setyembre. Tiwala rin sila na magiging profesional ang kanilang mga kawal o mga sundalo. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, walang namomonitor na anumang banta sa seguridad ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay yan sa isasagawang kilos protesta sa September 29 o sa September 21 pero may mga nakalatag na raw silang mga contingency plan. Ang Philippine National Police naman nais makipag-usap sa mga organizer ng rally para matiyak ang maayos at payapang aktibidad. Ang pag-red alert namin is for security, national security in general and not for any political color. Yan ang iginiit ng Armed Forces of the Philippines sa gitna ng iba't ibang opinyon ng mga kritiko kasunod ng pagdideklara nila ng Red Alert status noong Biyernes. Ayon sa AFP, normal lang na magtaas sila ng alerto tuwing may namomonitor na malaking aktibidad gaya ng ikinakasang kilos protesta ng iba't ibang grupo sa September 21 sa Luneta Park sa Maynila. Bagaman walang natatanggap na seryosong banta, patuloy daw silang nakabantay sa sitwasyon. We are very vigilant. So titignan natin ano pa yung iba't ibang maaring mangyari para syempre nandun dito yung mga contingency measures natin that are in place. Ang PNP patuloy din ang ginagawang paghahanda para sa kilos protesta sa araw ng Linggo. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates, plano nila na makipag-usap sa mga organizer ng aktibidad upang matiyak na magiging maayos at payapa ang programa. Naiintindihan daw nila ang hinaing ng taong bayan, kaya iginagalang nila ang karapatan ng bawat isa na isigaw ang kanilang mga panawagan. Tiniyak din ng PNP na may sapat silang puwersa para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng sasali sa kilos protesta. Hinikayat din ng PNP ang mga grupo na lalahok sa aktibidad na kumuha ng permit sa Manila LGU upang mas maging maayos ang programa. Ngayon po, ano sinasabi din ng sabi batas, na kapag hindi po dinis-approve ng mayor yung application, it is deemed approved. Muli namang iginit ng AFP ang kanilang solidong suporta sa hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan at panagutin ang lahat ng sangkot sa nabistong anomalya. So let's be crystal clear. The President leads the anti-corruption fight and the Armed Forces of the Philippines stands behind that mission. We protect you from political spoilers who mistake chaos for change. Our loyalty runs to the duly constituted authority. Tiwala rin ng AFP na kaisa nila dito ang buong hanay ng kasundaluhan. Bagaman may kanya-kanya raw pananaw at saloobin ng bawat isa sa kanila, nangingibabaw daw sa mga sundalo ang kanilang katapatan sa sinumpaang tungkulin sa bayan. But as we wear the uniform, we do not have any other color than the uniform that we wear. So ang allegiance po natin is to the flag and to the duly constituted authority. Andyan po ang pagsunod natin sa Constitution. And through the years, we have proven that the Armed Forces of the Philippines have evolved into a very professional organization. Alex, nakahanda rin daw ang AFP na tumugon doon sa hiling ng DPWH na tumulong sila doon sa pagpapatuloy sa mga naudlot na gawaing infrastruktura nitong gobyerno sa pamamagitan ng kanilang engineering unit. At ang sinasabi ng AFP, handa rin sila magbigay ng dagdag na seguridad doon naman sa mga opisyal ng gobyerno na nagsasagawa ng investigasyon doon sa mga proyekto ng DPWH. Alex. Okay, Mark, kapag nag-impose ng Red Alert status ang ating kasundaluhan, usually ba ano ang mga ginagawa nila aktibidad? Magpapakalat sila nito na mga sundalo lang ba o may mga, di ba dati kasi nakita natin may mga APC, armed personal carrier na nakakalat sa kalsada? Alex, depende yan sa sitwasyon, no? Pero pagka itinaas kasi sa red alert status ang AFP, ibig sabihin niyan kansilado na
yung lahat ng leave ng kanilang mga sundalo. Yan man ay naaprubahan bago itong pagdideklara ng red alert status. Layon niyan na matiyak na 100% na nakaredy itong buong puwersa ng AFP na kung sakasakaling may mangyari at kailangan ng tulong ng PNP at augmentation force mula sa kanilang hanay ay mabilis silang makakapag-deploy ng karagdagang puwersa. So hindi ito ibig sabihin na sa linggo, sa September 21, habang isinasagawa yung pagtitipon ng ilan nating mga kababayan, ay wala sila makikita na on their view, ito mga sundalo, kundi mga pulis lamang, parang ganon. Yes, Alex, actually in support lang naman itong AFP doon sa mandato ng PNP na i-secure itong gagawing aktibidad sa September 21. Pero depende pa rin yan sa magiging security assessment kung kakailanganin ng augmentation force mula sa puwersa ng AFP ay handa sila na magpadala ng karagdagang puwersa. Pero hindi sa ibig sabihin yan, Alex, na ibubuhos yung lahat ng puwersa ng AFP at makikita sa lansangan itong kanilang mga, lalo yung mga APC nila, yung mga kagamitang pandigma nila. Ang ibig sabihin lang yan, naka-alerto itong kanilang puwersa at anytime ay handa sila na ma-deploy kung saan man sila kakailanganin. Okay, Alex. Mar, meron na bang naging pahayag ang mga ex-military men o di kaya mga dating general dahil sa kasaysayan ng Pilipinas, madalas kapag may usapin tungkol sa korupsyon ay laging merong pahayag ang mga dating mga sundalo at kanilang kinukondena ang katiwalian tulad nitong nabulgar sa flood control project. Meron ba kayong naririnig ng nagsasalita rito? Alex, may inilabas ng statement na yung mga retired PNP at AFP official kaugnay dito sa pagkondena nila sa mga nabisong katiwalian sa gobyerno at sinusuportahan nila yung mga investigasyon at pagpapanagot doon sa lahat ng sangkot dito sa nasabing korupsyon. Pero sa panig naman ng AFP, ang sinasabi nila dyan, Alex, itong mga retired official nila, bagaman nire-respeto nila yung pananaw at pahayag dito mga dating official, wala na sila ngayon sa organisasyon. At nakatuon ngayon yung kanilang pansin doon sa mga active members ng AFP at tiwala sila na gagawin ng mga sundalo yung tama at naayon doon sa sinumpaan nilang mandato. Alex. So sa makatuwid ay wala namang panghihimok dito sa mga ex-military men na parang alam mo, di ba, may minsan kinakausap nila yung mga active uniform personnel na parang umalis at sumama sa kanila. Walang mga ganon na usapin. Alex, sa ngayon walang namomonitor ang AFP at sa hanay ng PNP na recruitment patungkol dyan sa posibilidad na pag-aaklas ng mga active members nila sa panghihikayat ng mga dati nilang mga opisyal. Ang sinisiguro ngayon ng AFP at ng PNP ay profesional yung kanilang mga tauhan at naiintindihan nila, Alex, itong sitwasyon ngayon, bagaman may karapatan sila na maghayag ng kanilang mga saloobin. Pag isinuot na nila yung kanilang uniforme, ay talina sila doon sa kanilang mandato na sundin ang konstitusyon at sundin yung chain of command. Alex. Okay, siguro panghuli sa panig naman ng pambansang pulisya, sila ba'y ilang bang pulis ay papakalat dito sa Metro Manila? Well, sa initial deployment plan ng Manila Police District, Alex, nasa 1,000 yung ipapakalat nila dyan sa Luneta Park na siyang magiging pangunahing venue nitong isasagawang protesta sa September 21. Pero may mga nakahanda na augmentation force na magmumula sa National Capital Region Police Office na 1,500 na mga pulis na handang i-deploy yan kung lalaki pa yung bilang ng mga sasama sa protesta. Bukod sa NCRPO, Alex, naka-alerto rin yung mga tauhan ng Region 4A at ng Region 3 na handa ring magpadala ng dagdag na pwersa kung kakailanganin ng karagdagang tulong nitong NCRPO. Okay, Alex. malinaw. Maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel Matanaten, dyan po sa Campo Aguinaldo.